Welcome to the 6th episode of A Broad-Minded and More podcast. This is Mon. And this is Ace. So, mga ka-broad-minded, kumusta naman kayo dyan? Another episode na naman po ang pag-uusapan natin ngayon. Himay-himayin na naman. And napaka-interesting at exciting yung episode natin for today. And the topic is... The first. Yeah, wow. mga una. Mga unang kung ano Ano ba man. yung mga una na yan? Oo. Yes. Okay. So, Simulan natin sa work. Total, nandito tayo for work. Yung unang mga first week months. Ako. Mga first week nagganapan sa trabaho. First week na ganapan sa trabaho, I remember, unang gising ko noon, marami tumatakbo sa isip ko. Ay, Oo. takbo sila ng takbo. Takbo lang sila ng Sabay-sabay. takbo. Oo, sabay-sabay. Yung tipong, ini-imagine ko kung ano yung magiging office, ano yung dadatnan ko doon, sino yung mga katrabaho ko. And then, dumating yung time na sinama ko ng cousin ko, inintroduce ako sa opisina. So, yung somehow expectation medyo nag-iba. O kasi hindi yun yung tumatakbo sa utak mo nung ini-envision mo or ini-imagine mo kung ano yung environment. Tapos, nandun yung medyo nag-worry ka kasi hindi ka sanay ng ibang lahi yung katrabaho mo. Yeah. So, ang tumatakbo sa isip ko nun, paano ako makikipag-usap sa kanila? Well, actually, well-versed naman ako pagdating sa English. Hindi naman ako nahihirapan kasi I work in a BPO company when I was in the True. Philippines. Yes. Call center agent, diba? So, Ready. hindi tayo mahirap. Oo. Pero it's the other way around pala. Nahihirapan ka kasi hindi pala sila ganun straight mag-English. Diba? So, ikaw, bibong-bibo ka, straight yung English mo, pero nung kinausap mo na sila, parang, nangyari. Totoo. So, nandun yung first week na parang culture shock. Kasi iba yung environment, iba yung mga taong katrabaho mo, communication skills-wise, hindi sila yung at par na ina-expect mo. Hindi ko sila minamaliit, pero iba yung expectation mo pagdating sa pakikipag-communicate. At the same time, yung culture sa trabaho, hindi sila katulad sa atin sa Pilipinas na by the book or policy. Alam mo yung tipong kung ano yung inutos ng boss, yun yung gagawin. Kapag inutos sa kanila ito, ganito gawin mo, ganyan. Lalo sa atin, pag corporate, Yes. medyo malinis yung Mm-mm. division of ano talaga eh. Oo. Division of labor. Meron din naman mga company ganun dito, pero most of the company, alam mo yon, katulad nga ng mga nabanggit ko sa, I think that's second episode, walang training eh. Kumbaga parang, ito gawin mo, ganyan gawin mo, marunong ka ba niyan, marunong ka ba ganito. So, nandun yung lito ka pa. Oo, lito ka pa at the same time, nangangapa ka rin sa mga kasama mo sa trabaho. Hindi siya katulad na sa Pilipinas na pagpasok mo, since lahat Pilipino, madali makisama, madali makibagay madali mag-approach. Pero depende din naman yun sa attitude mo and yung character mo, personality mo, kung paano ka rin sa labas, 'di ba? Pero yun, nandun yung total adjustment. Yung isang communication na na-mention mo, ano yon? Parang dati yung dangling modifier saka yung verb adjective sa Pinas, pak na pak. Pagdating sa Middle East ba or sa ibang Wala na, anong lahat style? verb, subject, gano'n. Naghalo-halo na siya. Oo. Naghalo-halo na siya. Ikaw na lang yung iintindi. Yeah. Parang gano'n, oo. Well, that is only here in the Middle East. I mean, hindi ko rin nilalahat. Marami din naman tayo mga kaibigan ng ibang nationality na marunong din naman magsalita ng English. Pero sa experience ko lang din, yun nga, meron tayong mga kakilala, naging kaibigan din na hindi rin gano'n kadali makapag-communicate. True. Mm-mm. So, yun siya. Yun yung masasabi kong Yun yung sa'yo ng first week. Yes. Yung sa akin naman, medyo may similarity doon sa mga sinabi mo. But sa akin yung galawan nila, particularly talaga sa loob ng office, parang every 2 hours or so, nawawala ng tao. Oo. Parang ako na lang yung natira. So iniisip ko, anong meron? Yun pala may mga practices sila, may mga customs silang sineserve. So at least na nakahinga naman ako kasi feeling may time talaga months na parang nawawala lahat tapos ako lang. So yun. May natakot, Oo, no? parang Nawala sila lahat. ganap ang meron dito. So may mga pina-practice pala silang mga customs. So nagets ko agad yon. Mm-mm. And then, kasi nga men-dominated ang Middle East, yung first week, yung pagdadamit ko, OA, talagang ang init-init pero close neck months lahat. Parang walang makikita kahit ano talaga. Yeah. Kuko, sagad.
yung mga takong, mga light lang yung colors and Mm. everything. Hindi katulad sa Pilipinas, may uniform tayo most of the time, tapos gandang-gandahan, ang mga pintura sa mukha, may mga paganyan. Pagdating dito, manang. As in, manang Manang yung na style manang, para oo. hindi ka mapapansin. Ano pa ba? Yung when it comes naman sa, yes, communication, i-highlight ko lang din, dagdagan ko pa. Yung months tipong nasabi mo na dahan-dahan, Mm. dahan-dahan mong na-articulate, and then, dinrawing ko pa. Yes, may pag-drawing Sketch ako. na yun, oo. May pag-drawing ako. Tapos, inulit ko pa yun. Minsan may pa-chessboard pa ako, Mons. Mm. Yung tipong, ikaw to, ako to, you give to me to you. And then to my friend there, to the contractor there, Oo. please. Yung mga ganon. So, may pa-chessboard pa, Mons. So, nakakaaliw kasi yun yung part ng mga adjustments natin, mga first week. Uy, mahirap yun na. Mahirap. So, Kumbaga, yung nagtututo ka mag-aral ng English, ang hirap na eh. Paano pa kung yung i-unlearn mo yung natutunan mo and kailangan mo mag-adapt sa ibang bagay, di ba? Yung, true. my friend, you go there, okay? I will bring this there, and then you give. Mga ganun. And then, Ano yun? Have no have. Sabi ko, have no have? Ano ba yun? Have no. Diba? Okay. Have no have. Yung mga Ano nga ba ganon. yun? Ano ba gusto mo na have no Meron have? ba o wala? Wala. Meron ako. Yung ganon. So, nakakatuwa rin. Pero, kasi, yung seryoso tayong kinakabahan katulad ng sabi mo na parang ang daming tumatakbo sa utak mo, 'di ba? May expectation. Tapos Yung ang pagdating taas mo, eh. Ang taas na Oo. expectation. Tipo, oh shit, kailangan kong galingan yung English ko. Oo. Tapos biglang nung, ay, Ano yun? have no have, Ano yun? mga ganon, 'di ba? So, ayun, Oo. nakakatawa rin balik-balikan yung mga first week ng work natin. So, when it comes naman sa sa salary months, ayan na. yan na ang sahod. Napaka-interesting Oo. na yung Sahod. anong naramdaman, naalala mo pa ba nung first na sahod mo? Ako nung first na sumahod ako, naliitan ako. Ay, Oo. kasi Kasi, yes. nasanay tayo na double digits sa Pilipinas, di Maraming ba? zero. Oo, maraming zero. Pero dito pagdating dito, ay, ang liit. Pero nung kinonvert ko na siya, Yes. parang, ay, yun pala yun. Oo. So, somehow, nandun din yung pag-a-adjust pa. Kasi nga, na-overwhelm ka eh, na parang, ay, ganun lang. Halimbawa, bumili ka ng juice, 1 real lang siya. Ay, 1 real lang. Di ba sa Pilipinas, magkano na to? Mga 15 pesos na mga ganyan. So, nandun yung parang natutuwa ka at the same time, nako-confuse ka. Nandun din yung inaaral mo na kung paano mo ba-budgetin yung pera. Kasi nga, iba yung currency eh. Iba yung palitan. So, dapat aware ka rin sa mga palitan. Kasi, syempre, nagpapadala tayo. So, nandun ka sa, sine-check mo rin kung kailan yung malaki, kailan malaki yung Yes. piso, Yeah. kontra sa ganitong currency. Kasi, malaking bagay yun kapag nagpadala ka. Kung halimbawa meron kang specific amount or budget na ipapadala, kung malaki yung palitan, makakamenos ka somehow. Tapos pag nag-grocery naman tayo. Yes, oo. I remember that time, nung unang grocery ko, ang budget ko is 300 reals. Oo. In 1 week. Marami na yon in 1 month. That In is 1 for a month. Wow. Yes. That's for a month. Marami na yun. Marami na yon kumpara mo ngayon because of the inflation and everything. Pero, yun yung budget ko sa akin noon. Oo. So, yun yung galawan mo nung first salary. Yes. And hindi pa rin ako medyo naka-ano-ano nun para sa sarili ko. Kasi True. nga, syempre, first Yes, salary. yes. Hindi rin maganda yung kinahinatnan ko when I was in Dubai. When I first work here, kailangan ko rin munang suportahan yung bukod sa sarili ko, yung family ko. Kasi nga, ilang buwan din halos akong walang work nung lumipat ako from Dubai to Qatar. And at the same time, nagsisimula kami, nangyari di maganda sa Pilipinas, so kailangan mo suportahan yung mga bagay na yon. So, Buti nandun na ako lang may sa- work na, no? buti Nagka-work may work na. na. Oo. So, nandun ako sa, hindi ko pa agad parang na-treat yung sarili ko. True. Which is, somehow hindi naman ako worry or hindi naman ako nagkaroon ng regret kasi ano ba yung purpose ko? Ba't ako pumunta ng abroad? Diba? True. So, nandun yung purpose ko na makatulong. Yun naman yung talagang dahilan ko para bakit ako nag-abroad. Exactly. Mm-mm. Yung sa akin naman, yung hinihintay ko na yung sweldo, ang tagal, Mons. Mm-mm. Kasi, Ay, 1 Yeah, month. 1 month, oo. Doon tayo, actually, Diba? nakalimutan ko sabihin niya. Kasi, nasanay tayo sa Pinas sa 15:30. Sobra. Parang, hindi ko alam kung hihilahin ko ba yung katapusan or what. Kasi sa atin nga, di ba, as you said, Oo. 15 and then yung katapusan. Every 2 weeks, Mm-mm. may pera.
Pero dito, ang tagal. Yeah. Yung mga first 6 months ko, sabi ko, napakatagal ng sweldo. Kaya pag nandyan na, hindi ko siya masyadong ma-enjoy or maikamada dahil yung pagod na pagod ka na yung energy mo na 1 months. Ang tagal, no? Ang tagal ng hinintay, no? Grabe yung adjustment. Mm. And then, but of course, grateful naman tayo ng mga panahon na yun. Pero, pag naman nagpapadala ako, pila-pila sa mga remittance. Ayan na. Iba-iba na. Oo. Iba-iba na. May mga professional, may mga blue-collar job, iba-ibang lahi din, 'di ba? Ma-appreciate mo na sila talagang may palistahan pa rin sila. Kung sa bank ba or sa mga Western Union ba, yung mga ganon. Kita mo yung iba galing pa, for example, sa mga industrial area. Yes. Nakikita mo na yung totoong kulay at totoong galawan ng mga expatriates. Kasi hindi naman all glamorous or sobrang baba din naman. Magandang makita natin at na-witness yung mga ganong pagkakataon. So sa remittance, minsan sasabihin magkano, para kanino. So parang na-reflect sa akin na, ay, OFW na nga. Yes, oo. Nagpapadala na. Para kanino, bangko ba or cash ba na pipick upin. Kasi nung unang panahon, parang bihira lang yung talagang bank to bank. Yes. Mas Wala pang ganong option Kung may masyado nagpapadala tapos sa bahay, tanda mo ba yun? Yes, oo. Parang bigla na lang may kakatok sa bahay. Oo. Parang hindi ko alam kung magnanakaw or what once. Yung pala yun na yung pinagpadalhan ng daddy ko. As in cash talaga na ganun. So, nakita ko rin yung comparison talaga. So, yung first sweldo, nakakatuwa din. And then Malaki cash. rin malaki rin yung development Yes. ng yung changes ng pagpapadala. True. 'Di ba? When I came here 2011 yun, remittance, sabi ko nga sa'yo, pinipol ko lahat ng remittance tip ko ang kapal na Kung pwede ko nga lang ibenta yun 'di ba? Ang kapal. Pero at the middle of like mga 2019, 2017, ganyan 2018, doon na pumasok yung mga bank, mas naging convenient na siya. Mas naging madali na yung pagpapadala. Hindi mo Mas na safe kailangan na rin. physically pumunta ng mga remittance center kasi at the tip of your finger, sa cellphone mo lang, makapagpapadala ka na. True. Especially, pinapasok naman yung payment sa bangko, di ba? And I'm just not sure with other countries like sa Europe or sa America, Canada, Australia, New Zealand, if they have the same arrangement ng sahod, kung every katapusan or quincenas katapusan din ba. Pero since we're here in the Middle East, yun yung na-experience natin pagdating sa sahod. True. So, how about promotion? Yung mga first promotion, ganyan, sa trabaho. Ano yung mga parang experience natin dyan? Career development or promotion, to be honest, medyo secondary yan sa mga OFW or expatriates. Kasi, because of the competition. Yes. And then, aminin na natin, Mons, kapag Asian, medyo nasa laylayan tayo minsan. Oo. Hindi katulad ng Let's just face European. the reality. Oo. Yes. Hindi tayo palaging at the top. Exactly. Because of many reasons. Mm-mm. Hindi katulad ng mga Westerners, medyo may advantage na talaga sila dyan. Oo. So, pag sinabi talagang na-promote or nagkaroon ng career advancement, medyo iba yung bentahe. Ingay yan. Ingay yan at Mm-mm. politika rin yan. Mm-mm. So, yung sa akin, ano bang ma-share ko? I think I applied for better role sa isang government company, government institution. And dito po sa Middle East, pag sinabing government bonds, talagang yung galawan ng mga empleyado, most of the time, stagnant yan. Mm-mm. Kasi naka-plantilla na yan. Kumbaga sa school, may item na yan. Yeah. Hindi madaling gumalaw. Dahil priority dyan yung mga locals, Mm-mm. priority dyan yung mga mas mataas na nationality, sorry to say. So pagdating sa atin, parang, ano yan? Ba't nandyan siya? Oo. Yan ang mga ganap. Pero share ko lang na mabilis yung journey ko for that. So nag-apply ako for higher position, and then, mga 1 year siya bago nag-materialize mods. Mm-mm. Why? Ang daming mga feasibility pa na ginawa. Ang daming reports, nilista yung mga achievements ko. Mm-mm. Pinrove ko pa ulit. Meron pa yung mga pa-recommendation ng ibang mga stakeholders. Meron din yung mga, yung parang committee
na naka-assign for that topic na magle-level up or ipopromote tong ganitong mga tao, mga ganyan, yung mga roles nila, yung competencies nila or mga credentials nila, i-assess lahat yan. Madaling salita, parang nakatapos ako doon sa first stage, Mons. So, syempre, parang nakakatuwa na parang kumbaga sa pre-qualification or sa Miss Universe pageant, napasama doon Yes, sa, oo. ano ba yun, 20, Shortlisted, top 20, oo, ganyan. top 20, oo. And then, punta tayo doon sa sunod na layer. Doon na nagkalintik-lintik, Mons. May mga tumaas na nakilay. Nakakalungkot, sa HR pa banda tumaas, hindi doon sa division namin. Kasi Yeah. yung mga sa division natin, na alam nila yung galawan natin. Alam nila yung capacity natin. So, pagdating sa HR, sila yung hindi mo kilala or hindi ka nila kilala, doon pa na-delay ng bonggang-bongga. Doon nasilip yung, kasi sorry talaga, meron talagang grading sa nationality. Yes, yes. Yeah, may differences yung sweldo ng ganitong nationality against dito sa ganitong nationality. So, syempre may mga kaibigan naman tayo sa HR na nag-feed din, mga connections, ganyan. Sabi nung isa, ganito daw po kasi yung dahilan. So, hindi ko na i-detail pero may kurot na either bata ka pa or ano ba yung na-prove pa, Yeah. parang kulang. And then, yung nationality, and then kakalkalin pa lahat, pati credentials mo and mga case studies na mga nagawa. I was in hospital setup kasi, so, ang hirap i-pattern or ang hirap i-dig yung sa akin na hindi ako practitioner eh. I'm on the commercial side. So, anong ipoprove kong case study? Yeah. Kundi wala nga ako naging pasyente. But then, to cut the long story short, may mga nag-support din naman. That's the beauty of kapag focus ka sa work, na parang talagang nagtatrabaho ka lang lagi. May mga angels, mods. Yeah. May mga nagsusupport, ini-strengthen pa rin nila yung mga recommendations nila. And then, awa ng Diyos, I got it. So, I got the role. So happy. But the tricky part about it is, nung nasa taas ka na, dun ko na-feel yung mag-isa naman ako, Mons. It's very tricky. Why? Tayo mga Pilipino, sanay tayo sabay-sabay kumakain, Yes. sabay-sabay nagpapahinga or magkakape. Minsan, update lang with some chikahan. Pero pag may ganun kang ng role, iba na, Mons. Nag-iba agad yung mundo ko. Worst part, but at the same time, opportunity rin, they sent me to UK for leadership training. May mga ano yun, may mga parang acting scenarios, Mons. So, sinalang ako sa acting, na kunyari, ito yung boss mo, or ito yung CEO, kausap mo, may ipopropose kang project, paano mo yun sasabihin, or paano mo yun ipapa-approve. So, ako, sabi nung practitioner, or sabi nung professor, sige, check lang natin. So, binideo. Tinape nila, nirecord nila yung conversation. And then, yung as you are lang, sige Aisa, paano ka makipag-usap? Di ganyan. Alam mo, ang comment sa akin nung mga professor, napakagalang ko daw. Meron ng may I, meron pang can I, meron pang if you don't mind. Sobrang galang daw ng Asian or ng Filipino. Sabi niya, the fact na na-promote ka na, sinend ka na nga sa leadership training, kapitan mo na. Wala nang ganon. I'm here for your approval. Ganon daw. So, yung... Direct. Yeah, direct. Galing ako sa rank and file talaga, Mons eh. Galing ako sa wala talaga na I'm just receiving orders. And then ngayon, kulang na lang manigaw ka. Yung difference nun, yung gap na yun, I suffered. Hindi ganun kadali mag-adjust. Hindi ganun. Pinractice ko siya. In-implement ko naman ng konti kasi ang mahal ng pa-training mo. Sa UK pa, no? UK mahal, pa, diba? yes. Oo. But, so, in-implement ko siya for a couple of months. Then, bumalik ako sa pagiging Aisa. Kasi parang feeling ko, parang hills yan, months eh. Tipong, kung saan ka komportable. Oo. Diba? Kung sino yung ako. Kasi I think na-promote ako because of me. You, yeah. Konti na lang percentage na because of what you can do. I think may na-prove na, kaya nga sinugalan na rin ako ng company. Oo. So, sa akin, ang principle ko dun is, I just need to be myself.
para mas magampanan ko yung bagong role. Oo. So that's something na masasabi kong very very parang nakaka-proud. At the same time, humbling din ng konti dahil ipaglalaban mo kung paano ka nakaangat. Kasi as I've said, bihira yan sa mga expats, and lady, bata pa, Yes, babae and pa. then it's a men-dominated environment. So, yun naman, yung sa career development na na-experience ko na salamat doon sa mga nagtiwala sa akin during that Siguro ma-add ko lang dyan, ma'am, yung sinasabi nila na kapag ka nagkaroon ka na ng posisyon, time. talagang you have to start parang unfriending yung mga friend mo. Naniniwala kasi ako na hindi naman necessary yun eh. Katulad ng sinabi mo, you have to be authentic, you have to be you. Ako, meron akong parang paniniwala sa sarili na you can be a leader, you can be someone in a higher position na hindi mo kailangan alisin yung mga kaibigan mo. Alam naman nila for sure na may position ka na you have to use it wisely nga lang nga, na hindi ka matitake advantage, at the same time, irerespeto ka nila, hindi mawawala yung relasyon bilang magkaibigan. I know it's going to be difficult, pero mapagtatrabahuhan siya eh. True. Kesa yung mawalan ka ng mga tao sa paligid mo. Kasi those people na nasa paligid mo, yun din yung mga tao nag-cheer sa'yo ng mga panahon nag-a-apply ka rin ng higher position, di ba? Exactly. I was so lucky dahil nung time na may maraming times na pinanghihinaan ako ng loob. Kasi ang tagal ng process. Sabi nung iba, ma'am, hindi kaya mo yan. Kasi ikaw lang yung magiging first na may ganyang role dito. Diba? Then suddenly, bigla mo silang parang True. unfriend because may position Nakakatuwa. ka na. Exactly, Oo. exactly. So, medyo dinebate ko ng konti yun sa management na parang, mas comfortable ako na bumalik ko yung sariling ako. Yeah. And you can be a leader nang hindi nawawalan ng kaibigan. I mean, the respect will be there kung paano mo rin din sila irerespeto. True. And sa akin, nagkaroon din ng mga series of promotion like you. When I got the first parang nod for a promotion, parang ina-assess din nila kung pwede ako sa posisyon na yon. Ang naging parang question din nila is, kaya ko ba yung role? Because capability-wise, skills-wise, kaya ko. Pero mukha akong bata eh. When I came here, I'm only 24. They offer me the position mga 26 years old. Eh, hindi naman tayo katabaan ng mga panahon na yun. Mukha tayong tikling. True. Mas payat pa tayo kay Kim Chu. Tapos sobrang So, baby face. Ang payat ko nun. So, yung ino-offer sa akin yung trabaho, meron pang ibang napipisil din. Parang they're looking on physical aspect na parang ang tingin ba ng customer sa akin, manager or supervisor kapag ako yung nilagay sa ganun. So kailangan mo pa bang yes, magpabalbas or mag-ano? alam naman natin kasi yung mga ibang nationality, they have a different, physical appearance. Kahit sabihin mong bata pa yan, 16 years old, 20 years old, mas mukha na silang mas matanda, di ba? True. So, meron silang advantage pagdating sa mga bagay na yon. Pero since Asian tayo, sadyang mga batang mga genes natin, pinagpala, makinis, walang ka-effort, pero parang fresh. Makinis, oo, di ba? So, nandun tayo medyo naging behind. True. Oo. Kasi yung skills nandun eh. May pagmamalaki kaya. Pero yun nga, because of kung anong itsura mo, mukha ka pang bata. So, parang it's a no-no muna. Hanggang sa may another promotion. Yung another promotion naman, nandun na tayo, malapit na. Kaya lang, since meron akong kasabayan na mas senior sa akin, at siya na lang yung naiiwan sa batch nila na hindi pa na-promote, mas kinonsider yun. So, di ba, parang nakaka-disappoint and at the same time nakaka-frustrate. That's why I look for other, greener pasture or mas magandang opportunity outside. Pero promotion is somehow naramdaman ko naman kasi parang hindi naman ako malalagay sa ganun kung wala sila nakikita sa akin. True. Hindi ko man nakuha pero naparamdam naman sa akin. That's nice. Mm-mm. Yung mga occasions naman, Mods, na mga first special occasions, ano ba? Yan naman tayo, Yan na naman tayo, mga first occasions. Birthdays, actually. Umpisa natin sa mga birthday. So, siyempre sa Pilipinas, kapag may birthday, lahat ka nang dyan, di ba? May it be sa family or relatives, laging dapat presence kasi it's a reunion. Yes. Di ba? Pero, yung first na may nag-birthday sa amin nang wala ako, it's difficult. Oo, kasi syempre na mismo yung mga kainan sa atin, yung mga handa, especially mga lumpia Shanghai, especially baboy,
Kasi wala ditong baboy, Video okay, oo, video okay, kaguluhan, palaro, inuman, lahat na. 'di ba? So, nakakalungkot siya Mm. kasi wala ka doon. Ang tanging mo na lang magagawa ay makipag-video call. At I don't know kung ginagawa mo rin, pero whenever there's occasions sa amin, hindi pwedeng kasama ko, hindi pwedeng hindi ako kasama sa picture taking. Wala ako doon pero kasama ako. Ginagawa nila, nakaganito yung video, tapos nandun ako, para tuloy ako namatay, alam mo, para ako kinuha na ng Diyos. Para kumpleto Oo, pa rin. para kompleto pa rin, para nandun pa rin ako sa moment na yon. So, Close yun yung- ka rin. Close, pati kasi kapag close, iba oo, eh. iba kapag close. Kailangan every occasion nandun ka, present ka. Hindi man siguro magawa yung picture taking na kompleto, pero gagawa at gagawa ng way para maisama ka doon, di ba? True. So, yun, nakakamiss yun. Kaya nga sabi ko nga, whenever I go on vacation, ayoko umuwi ng merong akong pupuntahan or yatin na okasyon. Especially kung birthday, kasi ayoko may magselos. Kumbaga parang kung uuwi ako, there's other occasion. Like Christmas, New Year, ganyan. Para lahat, selebrasyon. Ayoko na may specific na uuwian akong birthday. Oo. Though nagawa ko yan recently because of my sister's wedding. And also nung birthday ng mom ko nung March 28, way back 2023. Yun, umuwi ako. Kasi na-move yung vacation ko. Pero I see to it na hindi ako uuwi ng may mga birthdays. Oo, kasi ayoko nang magkaroon ng parang jealous or selos dahil ay umuwi ng birthday ganyan, umuwi ng birthday ko, napakita doon ganyan, di umuwi ng birthday ko ganon. So ito yung mga talagang nami-miss. Yung first experience mahirap siya kasi hinahanap-hanap mo talaga yung nakagisna mo na okasyon sa Pilipinas. Ibang-iba siya rito eh. Hindi siya katulad ng sa Pilipinas eh. So yun para sa akin. How about Pasko, New Year, Madam? Sa akin, thankful naman ako dahil nung dumating ako dito, nandito na yung husband ko. But when it comes to festivities, halimbawa yung Pasko, I could remember, not the first but the second, naka-mission cup noodles lang ako sa Salas. Kasi first, ang December dito months is napakalamig. Eh, panggabi yung asawa ko, night shift. So ako lang sa bahay. So, wala, nanonood lang ako ng television and then noodles lang. Tsaka they don't celebrate Christmas They here. don't, Oo. yes. So, yun yung difference, di ba? Kaya, hindi mo talaga mararamdaman. Hindi mo mararamdaman, walang caroling, walang pailaw, walang mga kaingayan sa paligid, sa mga malls, tahimik Unless lang. otherwise active ka sa community, sa church, di ba? Yes. And you go to simbang gabi. Doon siguro mararamdaman mo siya. Pero if you're not that active and nasa bahay ka lang, work, ganyan, wala talaga at all kasi walang pa Christmas tree, walang pang mga Christmas lights sa labas. Normal na malamig pero walang mga pailaw katulad ng sa atin na bonggang-bonggang mararamdaman mong Pasko. Yeah. 'Di ba? So, ganun siya, mahirap. And New Year, same thing with New Year. Though they celebrate New Year here, pero when I came here, hindi siya katulad ng mga celebrations sa Dubai na talagang bongga, 'di ba? Talagang lalabas yung mga tao sa pinakamataas na building sa buong mundo and they will, do the countdown, 'di ba? Dito wala, pupunta ka lang ng hotel, doon yung magka-countdown. Pero gagastos ka ba papunta ng hotel? Yeah. Tulog na lang, 'di ba? Ibang-iba talaga. Yes. Ibang-iba siya. So, yun yung mga first. Marami pa actually mga first, pero I don't think this episode is enough para pag-usapan yon. Pwede natin siguro mapag-usapan sa mga susunod na episode, pero ano yung reflection natin for this episode? Ang sa akin, just be flexible. Just be flexible whether it's your first work, first experience of this or that. Let's just embrace yung mga first na yon. I don't wanna say first impression last dahil minsan limitado lang din yung na-witness natin during that time. Huwag tayo panghinaan ng loob kung medyo hindi masyadong maganda yung experience during first kasi pwede rin naman bumawi. As long as andun, dala-dala mo talaga yung motivation mo na hindi mag-i-improve pa rin ako or mag-i-improve pa rin tong sitwasyon. Hindi man okay yung napaglagay ng unang salaries natin or unang mga okasyon na medyo may kalungkutan. Pag nakapag-adjust naman tayo, natutulungan naman tayong bumawi rin. How about you? Ako siguro ang reflection ko sa mga first is change is constant. So, dapat lagi tayong gising and lagi tayong handa sa mga pagbabago. And when you go abroad, this is part of it.
na dapat lagi kang handa sa mga first time. And at the same time, adjustment. Katulad ng sabi mo, napaka-importante niyan. And also, you have to be creative. You have to think of, something else para Sobrang mawala halaga. yung pagka-miss mo or alam mo yon, pangungulila mo sa mga nakasanayan mong bagay. Kasi hindi ka magtatagal sa sitwasyon na ganyan. Kailangan matuto ka Para na ma-distract yung ganung mag-isip, emotion. mag-isip Oo. ng ibang bagay para maaliw ka, 'di True. ba? So, napakaganda. Ang saya-saya ng Grabe, topic the na to. firsts, iba. Yes. So, another episode na naman po ang natapos and ang saya-saya po ng episode na to. So, maraming salamat po ulit sa lahat ng tumutok at nanood ng aming episode. Sa mga hindi pa nag-follow, subscribe dyan. Nasa baba ng screen ng mga social media accounts namin. Subscribe and follow na para updated kayo sa mga fresh episode ng podcast namin. Para po sa gustong mag-suggest ng mga topics na gusto nyo matakel namin, pa-message lang po yung mga platforms namin para ma-discuss po namin dito sa podcast namin. Tandaan, iwasan maging close-minded. Para happy, dapat lagi tayo maging Abroad-minded! Thank you so much, Bye! Salamat guys! po!